O kung nandito ako, sakop ko to lahat, bagong Jerusalem yan. Ang Diyos nasa langit yung kanyang trono, aalisin niya rin, dadalhin niya sa Davao. Kahit taga Davao kayo, huwag kayong magagalit, ano? Nasa Biblia, hindi dyan dadalhin ng bagong Jerusalem. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating regular show. At isa lang po ang masasabi ko kumpara po sa last episode dahil ang last episode po natin yung Brother Eli versus Eddie Villanueva. Very, very short. So at least for now, I can guarantee na medyo mas mahaba-haba po ito mga ka-U3. Sa mga visitors po natin, sa mga baguhan po, welcome po kayo, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nanonood ng mga preachings, mga religious discussions, expositions, and for this episode, ang atin po talagang most in-demand po na preacher, si Brother Eli Soriano ng MCGI, at ito po ay in addition sa atin pong mga natakil na rin po na Brother Eli versus Apollo Kibuloy. So parang another na naman po na installment, another compilation po of Brother Eli Soriano versus the preachings of Pastor Apollo Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ. So sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay membro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So gusto ko lang pong magbigay po ng kaunting paalala dahil may mga iba po na nagagalit po sa atin, nagrereklamo na kumbaga nililigaw ko raw po sila o yung ibang bashers naman na hindi nag-a-agree sa atin. Uulitin ko lang po, ako ay isang hamak lamang po na video reactor, hindi po ako mangangaral. Wala po akong ini-endorse po na reliyon, wala po akong kinaaniban. So expect po na when I watch these videos, either I could disagree or I could also agree with the points mentioned by your favorite preacher. So please take that with a grain of salt mga ka-U3. Ano po? Anyway, so let's watch this video together. Samahan niyo po ako. Let's go. Galing po ako sa isang gawain sa The Kingdom of Jesus Christ. Ibinigay ko po naman po ibahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang ikasampung bahagi. Nung pong umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, naayon po ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aabuloy? Alam nyo, yung ikasampung bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo ang bumasa, 7:5 ng Ebreo. Ang sabi po riyan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwidbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo, baga ng mga ito'y galing sa balakang ni Abraham, ang sabi diyan. Yan pong talata, sabi, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Saan pong kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel. Kukuha sila ng ikasampung bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos siyang kumuha. Yung nagbibigay, may utos namang magbigay sila ng ikapo. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Ayan, ang inuutusan po niya ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun. Ang inutusan po Israelita, magbigay kasampung bahagi. Ang inutusan naman kumuha,
mga saserdotes, levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato. May inuutosang kumuha, may inuutosang magbigay. O, sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na pagbibigay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. O, hindi po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya po yung puso mo. Ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga saserdotes, levitas, 10 bahagi kukunin. Utos naman sa Israel, magbibigay na 10 bahagi. Sa mga viewers po natin, ganito po talaga ang format ng show. Sana wag po kayong magalit kung hinihinto po natin, pinapause po natin. Gusto ko lang pong sabihin na ito pong ideya po at yung topic nga po ng tithes, ano po yung ikapu, is very common of course for born-again Protestants po. And atin na po yung natalakay sa iba po natin mga past video reactions. So, dahil marami na po tayong mga past video reactions nga na sinasabi ni Brother Eli na dapat according to your heart's desire. Pero gusto ko lang din po i-mention dito na dapat hindi pinipilit po ang pagbibigay ng contribution. Siguro dahil merong mga quota yung mga simbahan, it may not sound like they are forcing you to give, but really they are forcing you to give. And di mo naman mabiblame siguro dahil kinakailangan nilang i-maintain yung kanilang mga lokal, kinakailangan nila yung mga main utilities, tubig, kuryente at iba pa. Pero the idea here is giving to the church, dapat po talaga hindi pinipilit. Kaya nga diba sa English nga, God loves a cheerful giver. So hindi sinasabi na tithe giver. Pero sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapur yan. Maaaring mababa ng kaunti sa ikapo. Maaari namang mataas ng kaunti sa ikapo kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo 5 edi ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala. Kasi ganun ang batas ng Kristyanismo. Yung pong utos ng pagbibigay ikapo, ilagay nga uli natin yung 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Yung saserdotes, levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo 7:5 yan, 12 natin ilagay, 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. nung palitan na yung pagkasaserdote, ng mga saserdotes, levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan, 8:13 ng Hebreo. Basa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayun, nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya na yung una. Kaya kasama po sa lumang tipan yung pagbibigay ng ikapo. Sa panahon natin, di batas yun. At saka sa inyo, kapatid, huwag kayong magagalit. Alam nyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Nandito na raw siya raw ang anak. Tanyo? At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Ayan, ang sabi sa kanilang official website, the official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to Him as the Son. Tamo? Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalagahan, bibigay na raw sa kanya ng Ama noong April 25, 2004. Siya raw at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakilagay yun. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin, while the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race.
the Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ang tagapagligtas ng mundo. Pero mo yan, kapatid. Kaya yung aksidente nyo, huwag kayong magdamdam. Na-aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na-aksidente para magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Biro mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas Dahil po, hindi na po ito yung first natin na reaction po sa mga criticisms ni Brother Eli. I do remember, yung month yata ng blessings is April. Yun yung term po nila sa KOJC. And if you notice, yung pagde-declare kay Pastor Apollo Quiboloy na siya yung Son of God was in 2004. Hindi pala 2005, 2004. Pero April 25. And April 25 act is the birthday of Apollo Quiboloy. Birthday niya po, April 25th, 1950. So at age 54, he became the appointed Son of God. Ayan. Yung ipinanganak ni Santa Maria Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 Gs ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pero mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi napapalitan po yan. Aba, siya na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa Kanya ng Ama. Merong ganun Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa Kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Pero mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Binigay na pala sa Kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ayun the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor and prestige. I have taken over the power. Tanyo? O dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon lamang? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo. Magandang araw po. Para sa kaalaman ng lahat. Alam ninyo mga kababayan, ang tunay na pananampalatayang itinuturo ng Biblia, hindi po nagsasamantala, lalo sa mga taong walang kinalaman sa aral ng Diyos. Nang unang panahon po, sa panahon ng mga unang Kristiyano, sinasabi sa 3 Juan, sa 1:7, ay ganito, sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yun pong mga unang lingkod ng Diyos, yumaon ng aral. Pero hindi sila kumukuha ng anuman sa mga hintil. Hindi sila nag-interes ng anuman. Pag sinabi pong anuman, pera, kung ano-anong mga pakikinabangan, hindi sila kumukuha. Ngayon po, ang nakakalungkot,
daladala ang pangalan ng Panginoong Kristo, hindi naman nangangaral, nagpapalimos, nanghihingi. Kung nangangaral nga mangaral ka wala rin bayad bawal din yung pabayad ka lalo na kung di ka nangangaral, basta nanghihingi ka na lang. Pakinggan nyo sa 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mga taas, dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo, walang kasamang koleksyon. Lalo na ang pangangaral mo sa mga hindi kapanampalataya o sa mga hintil. Meron pong abulo yan sa loob ng iglesyang totoo. Pero walang utos na kumulekta ka ng abuloy sa labas. Kasi ang mga alagad ng una, hindi kumuha ng anuman sa mga hintil o dun sa mga nasa labas o mga hindi kapananampalataya. Ang nakakalungkot sa ating panahon, maraming iglesia dyan o kung ano man ang tawag sa kanila, kung kingdom man o kung iglesia man o kung fellowship man, ang pastor, sinasamantalang yung kanyang mga miyembro gamitin sa panghihingi ng kung ano-ano dinadahilan. Merong love offering, nakikita mo sa daan, sa Cubao, dyan sa Pilipinas. Merong sinasabing parang para support sa mga bata, sa mga orphans. Pero ang totoo, ang yumayaman yung pastor. Kaya nga, pwedeng maging bilyonaryo ang pastor sa panghihingi. Bakit? Ang hinihinga nasa bansa naghihingi, sa ibang bansa pag nakahingi ka ng $10 doon, pagdating sa Pilipinas, malaki-laking pera yun. Yan po ang aking masasabi sa inyo, mga kapatid. Ingat po kayo. Ang mga alagad ni Kristo, hindi nanghingi sa mga hintil, hindi kumuha ng anuman, ayon sa Biblia, kung Biblia ang batayan. Ngayon, kung ang batayan, pakapala ng muka, pwede na. Magandang araw po sa inyo. Okay. So, mga ka-youth, if you notice, that was the second video, dahil nga po earlier, as what I have said, so this is a compilation po ng mga kritisismo ng mga puna ni Brother Eli kay Apollo Quiboloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Gusto ko lang po i-mention yung napakaganda po na ideya, and I think, and I hope other churches would also do the same, honestly. Nung pumunta po ako sa chapel po ng MCGI ngayong taon, mayroong pong sitas dun po sa left and right side po ng stage, saying nga po na hindi sila tumatanggap po mula sa hindi po nila kaanib. So, kaiba po yan sa ibang mga sekta na alam ko po. Well, for others, they would have a kind of bag. It's either before the word of God, before the pastor would give the preaching, or after the preaching of the pastor, yung tithes and offering nga po. And then, they would be passing po sa mga membro yung parang lalagyan. Meron yung parang special po na lalagyan na parang bag or pouch, at doon mo po ilalagay yung pong donation or contribution sa church. Wala pong distinction kung ikaw ay membro o hindi. Lahat po, kung gusto magbigay, kinakailangan pong magbigay. But anyway, mga ka-youth 3, that was the second video. Marami-rami pa po ito. So let's continue with the other po na episode naman po ng show Ayon sa Biblia. Tingnan ko nga yung mga pinagsasasabi mo na yan. Lagim yan na ikinakalat mo sa internet Sa Sodom at Gomora, walang nakatakas. For your information, mga kababayan. 17 ng Lucas, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, gayon din naman kung paanong nangyari sa mga kaarawan ni Lot, hindi ni Abraham, ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. May nakatakas ba? Wala. Ang nakatakas lang, yung kinuha ng anghel. Sino kinuha ng anghel? Si Lot at saka yung dalawa niyang anak
at saka yung asawa niya. Kaya lang, bandang huli, yung asawa niya lumingon, naging haliging asin. Basahin natin ang kasaysayan. Hindi po si Abraham ang tumakas, ha? Ang tumakas si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae at saka yung asawa niya. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomora bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yan, kundi ipinahayag sa kanya. Ngayon, baka sabihin na naman nung si Mr. Mindanao na sinadya ko yan. Sinadya ko yun. Na para hulihin ko na naman ito, bingwitin ko na naman ito. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. Sinasadya mo talagang maglikaw ng kapwa-tao, tindi mo, no? Tingnan natin ang kasaysayan. Sa isang talata ng Henesis, at ng umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot. But I think I caught an interesting body language coming from Apollo Kibuloy. Tandaan niyo po, meron pong tendency ang isang tao kapag siya po ay hindi nagsasabi ng totoo. Ito ay hindi 100%, pero minsan may mga telltale signs po. Meron po tayong mga nuances sa ating pong body language that shows that we are not telling the truth. Tingnan niyo po ito, balikan po natin ng saglit dito. Nung pagsabi ni Apollo Kibuloy na binibingwit niya yung mga listeners, yung mga nagkikriticize sa kanya, tingnan niyo po ang kanyang facial expression. Ko na naman ito, bingwitin ko na naman ito. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. See? Did you notice something there, mga ka-U3? Ang kanyang mata. Ganito. Nung sinabi ko, binibingwit ko. Did you see that? Balik natin ng konti. Bingwitin ko na naman ito. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. Do you see that? So, ang tawag po niyan sa psychology, at least po sa pag-study po ng human behavior, ang tawag po dyan is micro-expressions. At ito po yung mga kaunti lang po na pagbabago po sa ating facial expressions that show signs of our emotions, mga ka-U3. So, kahit pala na siya ay Son of God, is nagpapakita pa rin ng qualities of a human being. Or perhaps not telling the truth as he is saying it. Dahil marami pong pagkakataon na we should not just believe on what is said by the words that were uttered, but also base it on the body language which shows confidence or reliability. Ayan, so let's continue. Sinasadya mo talagang maglikaw ng kapwa-tao, tindi mo, no? Tingnan natin ang kasaysayan. Sa isang talata ng Henesis, at ng umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi. Tandaan niyo, hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw he is just simply displaying his ignorance of the scriptures. Ito hindi paninirang puri ito. You are just simply demonstrating or displaying your ignorance of the scriptures worldwide, in the World Wide Web. Ako, parang nakakahiya, no? Pero hindi natin masisisi. Gusto niya yun, no? Ang tumakas daw si Abraham. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomora bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni
Abraham yan, kundi ipinahayag sa kanya. Nang umumaga, pinagmadali ng mga anghel si Lot, sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae. At narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Tatapos siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki, ng mga anghel, ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at sila'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o umintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit o tulutan mong tumakas ako doon. Di ba ya'y maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka at tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ano ibig sabihin? Ang tumakas ay sa Sodom at sa Gomora, si Lot. Hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. Anong sinabi ng Diyos? Abraham. At ang kanyang dalawang anak, hindi tatlo. Hindi niya alam eh. Tinatanong pa. Yun na lang naligtas. Tatlong anak at tatlo ba yung anak? Baka sasabihin na naman itong mga sinuhulan na ito na tag 500. Tatlo daw anak. Tatlo ba yun, no? Baka sasabihin na naman na hindi ko kaalam. Talagang hindi mo nga alam eh. You are displaying it, no? At walang nakatakas, kundi si Lot at saka yung kanyang dalawang anak kasi yung kanyang asawa lumingon, naging haliging asin. Basahin natin. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at naging haliging asin. Pillar of salt. Naging pillar of salt. Yeah. Di nakatakas. Ilan po nakatakas sa Sodoma at Gomora? 3. Si Lot at dalawa niyang anak. Na babae. Hindi po si Abraham. Mhm. Huling-huli, no? Hindi alam ang Biblia eh. Huling-huli. Baka naman sabihin mo, kaya wala sa Biblia yung sinasabi mo dahil hindi sinulat. Hindi nakita ng mata. Nakasulat yan eh. Hindi nakita ng mata mo yung nakasulat. Kaya ang sinasabi mong nakatakas si Abraham. Hindi si Abraham. Sinabi ng Diyos, gugunawin niya ang Sodom at Gomora, pero wala si Abraham sa Sodom at Gomora. Wala siya. Nandun siya sa may punong ensina ni Mamre. 18:1 ng Henesis. No? Nakita mo kung gaano ka-inconsistent pagdating sa Biblia. I do understand what Brother Eddie is saying here, but I can also understand the other side. Humans as we are, we really make some mistakes, and I don't look at this as, kumbaga, the fundamentals of salvation na talagang very, very grave yung mistake ni Apollo Quiboloy. On the other hand, it's just possible that he lacked sleep, he did not prepare enough, pero syempre, on the other hand, you are the preacher, you are the Son of God, at least it gives us the idea
idea that most of the time, if not all of the time, you are perfect. Hindi ko sinasabi na dapat maging santo ang mga preachers o hindi nagkakamali. On the other hand, as a pastor, you should know better, di ba po? So yes, in a way, Brother Eli is becoming nitpicky here. But then again, what is expected from the preacher is dapat hindi siya magkakamali. Ang lusot mo, hindi nakita ng mata, nakita ng mata ko. Na hindi ang nakatakas sa Sodoma si Abraham. Ang tumakas sa Sodoma, si Lot at dalawa niyang anak. At walang nakatakas sa Sodoma ang nakarating ng apalit at nasa Brazil ngayon. Walang nakatakas sa Sodoma. Sabi ni Kristo, nilipol silang lahat, biro mo di ka natatakot sa Diyos. Nakasulat na sa Biblia, iniiba mo pa. Sabi ng Diyos, nilipol silang lahat yung taga Sodoma at Gomora. Tapos ikaw naman, pinatakas mo ang isa na tumakbo sa apali tapos nasa Brazil ngayon. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Saka ako nababasahin. Magandang araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang magkakataon. Meron pong ipinangangaral yung mama doon sa Davao na ang kanya raw pangalan ang kinuha ng Diyos para maging pangalan niya at nakipagpalit. At yung pangalan naman ni Christ, Jesus Christ, binigay sa kanya na bago niyang pangalan. Yun po ang aligasyon ng mama. He gave me his name, and he took my name as his new name. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. At kaya raw hindi mababasa sa Biblia yon kasi ang ginamit na talata, yung 2:9 ng unang Korinto na bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga. Kaya daw yung sinasabi niya, wala raw mababasa sa Biblia kasi hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga. Sinabi nila, bakit di namin nabasa yan? Pangalan mo o siyang pangalan niya? Bakit di namin alam na ikaw ang may-ari ng buong sanlibutan? Alam mo? Bakit? Eto, basahin mo. Ano sinasabi niya? Look what he said in 1 Corinthians. English muna. Yes, Pastor, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, I had not seen. I had not seen. Hindi mo nabasa. Basa ng basa. Hindi nga nakita ng mata. Ipapakita ba ng Diyos ang regalo niya? Baka nakawin mo pa. Para sa akin lang talaga pala yun. Kaya ako lang nakakita. I have not seen. So hindi nabasa. Hindi mo mababasa sa Bible yun. And? Nor ear heard. Hindi narinig ng tenga. Ngayon, tingnan ninyo mga kababayan ang daya. May daya dito eh. Hindi naman po aral ito eh. Kung sinasabi ni Pablo na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay ito, hindi aral ito. In English it says, as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. The things, mga bagay ito, sorpresa ito ng Ama sa langit sa mga umiibig sa Kanya. Wala pang nakakita, wala pang nakarinig, kasama siya ron. No?
eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man. Tao rin naman siya. Walang taong nakakaalam hanggang doon sa appointed time na i-reveal ito ng Diyos pagdating ng kawakasan. Kasi ito po'y bagay, hindi aral. Pero pag-aral, dapat nakasulat lahat sa Biblia. Diyan po nadadaya ngayon yung mga taga-Davao. I hope hindi hanggang sa Luzon. No? Kasi, isipin nyo, ang aral dapat ihayag lahat. Ituro lahat. Utos po ni Kristo yon. Yumaon kayo sa buong sanlibutan, sabi ng Panginoong Kristo. Gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Tapos sa 28:20, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Lahat ng katuruan, lahat ng aral, dapat ituro lahat. At ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon o ng sanlibutan. Kaya ang aral, lahat ng yan itinuro ng mga apostol. Wala silang pinagkulang na aral. Na para sabihin, isa sa aral ng Diyos, makikipagpalit siya ng pangalan sa 2005 o sa 2011 kung kailan man nangyari, ang revelation daw sa kanya, nakipagpalit ang Diyos sa kanya ng pangalan. He gave me His name, and He took my name as His new name. Maalala ko po mga ka-youthy, sa ating past na video reaction, still on this idea nga po na Jesus or God taking the name of Apollo Quiboloy. So that would mean ang pangalan na ng Diyos is Apollo na, di ba? Kasi He gave His name and He took my name, sabi ni Apollo Quiboloy, as His new name. So Apollo na rin po ang pangalan ni Jesus Christ. And also about this, dahil po initially I really thought prior to watching the other video reactions, ang idea ko po talaga is appointed son of God siya. So yung God po na tinutukoy doon is God the Father. So siya po parang kapatid niya, si Jesus Christ. That was my understanding before. But in the statement po, kung maalala ninyo, yung statement niya na sinabi, yung kanyang audio na sinabi nga po na kinakailangan mag-alasa laban sa gobyerno, laban kay Bongbong Marcos, sinabi niya doon sa video na yon na ang kanyang ama ay si Jesus Christ. So kaya nga po yung joke ko dyan po palagi is, therefore, hindi siya appointed son of God, siya ay appointed grandson of God. Appointed son of God. So my name became His name, and His name became my name. Ano ang lusot niya kung hindi niya mabasa sa Biblia? Kasi hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga. Hindi naman aral yung sinasabi diyang hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga. Yan ay mga bagay na sorpresa. Things, hindi aral. Ang aral, ipinasulat na lahat. Nakita nyo ang daya, mga kababayan? Bahala na lang kayo kung gusto nyo padaya. Awawa naman mga taga-Davao na nadaya. Magandang araw po sa inyo. Unang tinawag na tumutupad sa kanyang kalooban at nagtuturo nito, hindi naman kayo sa relihiyon at denominasyon. Ako yun. Kaya kung nasaan ako, nandoon ang kanyang kaharian na espiritual. Kayon, sinabi mo, ang bagong Jerusalem, hindi riyan sa Davao, sabi mo. Ang sa iyo, puro pisikal at puro secular at puro material. Ang kaharian na tinutukoy mo Hindi mo naintindihan ang mga bagay espiritual. So, ang Apokalipsis 21:22 hanggang 3, ulitin natin, tingnan natin ang sinasabi. Opo, Pastor. At nakita po ang bayang banal. At nakita ko ang bayang banal. Ito pangitain ni Juan John the Beloved. Ang bagong Jerusalem, hindi yung old. Kasi yung old Jerusalem, yun ang secular. At yun ang material at physical na Jerusalem.
Ito, espiritual, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Maganda ang bagong Jerusalem. So, ang sa dalangin niya, mananaog nawa ang kanyang kaharian, na kung paano ginaganap ang kalooban niya sa langit, ganon din sa lupa. Nangyari na yan ngayon dito sa kanyang hinirang na anak. O sino tinahanan niya ngayon dito sa lupa? Ako. Saan ako'y pinanganak? Sa Davao. So, bagong Jerusalem niyang spiritual, nasa Davao City. Maliwanag? O yan. Kung saan matutupad ang kanyang kalooban, thy will be done on earth. Where? Kung saan may tumanggap sa kanya na tinutupad ang kanyang kalooban. Para matupad ang Juan 14, 23 hanggang 24. Ang umiibig siya, tutuparin ang kanyang sinabi. Mananahan ng Ama. Gagawin siyang tahanan ng Ama at ng Anak, Espiritu at ng Salita. Tatahanan siya. Okay. Before we continue there, Pastor Apollo Quiboloeno, dahil nasabi niyo po na spiritual po ang idea ng New Jerusalem in Revelations, and then it was said, as you said, by John the Beloved. Eh di, bakit kinakailangan na i-manifest mo physically yung New Jerusalem na malahardin, napakaganda, napaka-luxurious, napakapayapa, and calls it New Jerusalem? If really your belief is the New Jerusalem should be spiritual. So hindi ko po magets yung sinasabi po na ideya ng pagiging sekular, ng pagiging temporal, tapos spiritual pala yung New Jerusalem. So sana po mga members po ng KOJC po na atin pong mga ka-U3, please explain that more sa comment section po sa baba para po maliwanagan po kami. Kaya ang bagong Jerusalem nasa Davao, nasa Tamayong. Kung saan ang anak, nandoon yung kasi ang anak ang templo. O kung nandito ako, sakop ko to lahat, bagong Jerusalem yan. Ang Diyos nasa langit yung kanyang trono, aalisin niya rin, dadalhin niya sa Davao. Kahit taga Davao kayo, huwag kayong magagalit, ano? Nasa Biblia, hindi dyan dadalhin ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, nasa paraiso, nasa ikatlong langit. Hindi aalisin ng Diyos yun doon. Nandun yun. Itong Davao ang maaalis. Basahin natin ang Apokalipsis 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Yan, wala na Davao niyang tempo na yan. Basahin nga natin sa Cebuano. Ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o, ug ang usa ka yuta nga bag-o. Kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagina ug wala na ing dagat. Nakita ko ang siyudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw honor, nga nadayan-dayan alang sa iyang bana. Kita mo, kapatid? Ang nakita ni Juan, yung bagong Jerusalem, nung makita niya, wala na ang unang langit at saka unang lupa. Nawala na, pati dagat wala na. Wala na ang Davao niyan. Wala na yung unang langit at unang lupa eh. Bago niya nakita yung bagong Jerusalem na bumababa. Paano mapupunta sa Davao kung wala na nga yung unang langit at unang lupa? Di wala nang Davao noon. Kaya itong lupa ngayon, matatapos ito, kapatid. Masusunog ito. Ikalawang Pedro, kasamang masusunog yan Davao. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3 at versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog pati Davao City.
pati Luzon, Visaya, Mindanao, Amerika, etc., etc. Masusunog bago ngayon darating yung bagong Jerusalem. Kaya hindi totoo na yung bagong Jerusalem lilipat sa Davao. Mawala na yung Davao, paano malilipat sa Davao? Ako po ay dating Katoliko. Ako po ay naguguluhan at ako po ay nagsusuri. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay pong tinayo ng Diyos. Ay, pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nun sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Eh kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha. Sa aking... Ang lahat ng sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Bigyan kayo halimbawa. Halimbawa, asawa ni Pedro. Hindi ba nakadikit lagi ang pangalan ni Pedro? Pagka-pag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro. Kalabaw ni Pedro. Bahay ni Pedro. Anak ni Pedro. Bakit? Kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag-aari ni Pedro, tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. At, halimbawa, yung kalabaw niya, kanya talaga ang nakahero, Pedro. Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesyang nasa Biblia, 2 Korinto 1:1, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, saan? Sa iglesia ng Diyos. Ayun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesyang nasa Biblia. Iglesia ng Diyos, hindi El Shaddai. Iglesia ng Diyos, yan ang nasa Biblia. Hindi rin Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala po sa Biblia yan. O huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko, mahigit pong 300 ng Katoliko rito ngayong gabi. Babasahin ko ang Aklat Katoliko. Ang sabi, yan daw pangalang Iglesia Katolika, noon lang 1870 yan nag-umpisa. Hindi kay Kristo nang galing yan. Pakinggan nyo sa Catholic Discourses on the Apostles' Creed. By Reverend Clement H. Kroc sa page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo, the bishops assembled decided upon this official name. What is the official name? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Kailan ho nilagay yung pangalan na yon? Noong 1870. 1870. 100 taon pa lang mahigit po yung pangalan na yan. Kaya hindi yan ang pangalan ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman eh. 12 beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia. Ayan po, sagot dyan, kapatid. Kasi po, meron pa rin akong pangalawang katanungan. Nakita ko na po na rin katabi ko yung pong
Although gusto ko lang pong i-mention mga ka-U3 as to the variation of translations for Church of God. Dahil kung napapansin niyo po, dun po sa version po na binasa ni Brother Eli, the word iglesia, yung initial po na letter is in capital letter po mga ka-U3. Iglesia ng Diyos. So, it would give us an idea that it is a proper noun. Kasi nga, yung iglesia, church, was in capital letter. Ganun po yun, di ba? Alam po natin yan, di ba? Ang pangalan po ng tao, sa panitikan po ng kanluranin, kapag na-capitalize ang first letter, proper noun yan, hindi yan common noun. Interestingly, in other versions of the Bible, mga ka-U3, hindi po nakakapitalize yung word na iglesia or yung church. In fact, other variations of 2 Corinthians 1 verse 1, hindi nga church ang nakasabi, congregation, God's congregation in Corinth. So while I may welcome the idea that Iglesia ng Diyos is a proper name, since in most versions, it is not, it makes me believe that it's not the proper noun, but it just implies possessiveness of God of a particular object, and in this case, God's church, mga ka-U3. But on the other hand, of course, some people may say na it's just rightful na dapat Church of God, kasi nga, it's the church owned by God, hence the name Church of God. Si Kristo kung anong kalagayan. Mangyari po, kaya ko po kasi tatanong ito dahil na yun nga po mga katulad nga ka ni Iglesia ni Cristo. Kaya ko po naitanong ito dahil na kung ako pinapitan uli, sasabihin ko ang tunay na iglesia ay yung iglesia ng Diyos. Kasi ganito, parang ganito po kapatid. Halimbawa, pupunta ka sa Kabanatuan, nasa Maynila ka. Ang una mong tinitignan sa bus, yung signboard. Di ba? Kabanatuan. Hindi naman basta bus, kahit ano, basta bus, sakay ka. Air condition nga yung bus mo, punta pala ng Bicol. Saan ka makakarating? Di sa Bicol, hindi sa Kabanatuan. Kaya titingnan mo po signboard. Ang isa sa pinakamagandang pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba, ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139:20 ng awit. Basa. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Minsan may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po pangalan. Susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung halimbawa, pangalan nga, iglesia nga ng Diyos, doktrina naman ng demonyo nasa loob, katakot-takot na lukuhan, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pagkatapos, yung aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Saan makikilala? Hindi sa kapilya. Hindi sa dain ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos babasahin kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Meron na nagtuturo, kagaya ni Kibuloy. Pabasa mo sa Biblia, wala. Biro mo, pinalitan na raw ang anak, siya raw ang bagong anak. At ang bagong Jerusalem daw, ang Davao. Bago natin pakita, basahin muna natin yung 21:1 hanggang 2 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko isang bagong langit, sabi ni San Juan, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Saan daw manggagaling yung bagong Jerusalem? Mananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Itong kadali-dali ngayon ni Kibuloy, ang bagong Jerusalem daw Davao. Yung bagong Jerusalem sa Biblia, mananaog yun mula sa langit buhat sa Diyos. Ito naman Davao, hindi naman mananaog at nandito na nga yung nakita ni San Juan na bagong Jerusalem, mananaog galing sa Diyos. Ito naman, ang Davao City raw, ang bagong Jerusalem. Ayan. This is the new Jerusalem.
Ang New Jerusalem pala simento at kahoy alin daw yung New Jerusalem na yan? Asan daw yan? Lagay natin. It is the kingdom of God with the Spirit that says, not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His New Jerusalem. Tamo? Sabi ni Kibuloy, pinili niya ang Davao City para maging bagong Jerusalem. Sabi ni Kibuloy yan. Ang sabi naman ni San Juan na Apostol, nakita ko ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Davao ba yun? Kaya, madali namang makita kung niloloko ka ng pastor kung hindi. Basahin sa Biblia. 7:17, balik sa screen. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Turo, aral, hindi kapilya, hindi dami ng miyembro, hindi Amerikana, hindi nag-aral na ministro. Kung nag-aral, totoo na, hindi po totoo yun. Makikilala sa turo, yung aral ang batayan. Hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili? Yan. Yan po ang unang-una sa lahat, yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yan, kapatid. Okay na po? Maraming salamat po. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang atin pong episode ngayon at nakikita ko na po dyan sa mga comment section natin, bitin. But anyway, so it's really a nice po na compilation dahil makikita po natin over the years yung mga kritisismo nga po, mga pagpupuna po ni Brother Eli sa KOJC at kay Apollo Kibuloy at yung kahit na yung mga pagpapalusot ay alam na ni Brother Eli ang mga linyahan ni Apollo Kibuloy. So hindi ko na po mauulit po lahat po ng mga input ko po dahil syempre I was giving a reaction in real time po kasi pero just a little bit of a recap. Yung una po na pagtatanong ng isang member nga po ng KOJC is yung patungkol sa tithes, sa Malakay 3:10, and sinabi niya nga po na naaksidente siya at medyo napangiti po ako nung sinabi ni Brother Eli na baka yung pagkaka-aksidente nung nagtatanong na babae is a wake-up call sa kanya dahil member nga po yun ng KOJC. And also as mentioned, so 2004 pala yung declaration kay Apollo Kibuloy, April 25th, 2004. And this was sa kanyang 54th na birthday. So that's 20 years ago mga ka-youthie. So ngayon po, si Apollo Kibuloy ay 74 years old na. Very youthful looking. Kitang-kita naman sa kanyang mugshot. But then again, it is very apparent that he is a very controversial po na pastor. At ang whole po na KOJC, ang membership po nila syempre are visibly shaken. Dahil nga po sa kaso po na kinakaharap ng kanila pong appointed son of God. Gusto ko din po ma-mention na sa ang dating Biblia po, the word iglesia was capitalized, but then, looking into the other versions of the Bible, hindi po capitalized po ang word na church. Hindi. It's small letter C at small letter I sa other versions po. And there are variations, of course. Sometimes the phrase would be based on other versions po. Congregation, God's church, of course. Assembly of God. Meron pa nga isa, parang God's Messianic community, something like that. So I find the capitalization of Iglesia ng Diyos very interesting for ADB version ng Biblia. But anyway, mga ka-youthie, what can you say about our episode today? Please comment below dahil gusto po namin palagi interactive po. Meron pong palitan po ng kuro-kuro, palitan po ng pananaw, dyan po sa comment section below. And if you like these kinds of contents, kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe ka na, libre lamang yan. You can also click this video here or watch our playlist here. Mga Apollo Kibuloy reactions din po natin yan dyan sa playlist. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.